Okay, so if you have your Bibles with you, open it to John chapter 7, verses 40 to 51. Basahin mo sa inyo sa ESV. Kung meron mo kayong Tagalog, pakisundan nyo na lang po. In fact, I think yung binigay sa yung Bible is King James Version. Okay? Yung hindi ko nakakakilala ko sa akin, ako po si Brother Edgar. Ako po ay dating pastor. Pastor pa rin ngayon. Dating pastor. At ngayon po ay pastor pa rin, pero hindi na po umawak ng malaking simbahan. Malaking simbahan ngayon po ang isang maliit na simbahan. Okay po? Now let's read the vision among the people. When they heard these words, some of the people said, "This really is the prophet." Others said, "This is the Christ." But some said, "Is the Christ to come from Galilee? As now the scripture said that the Christ comes from the offspring of David and comes from Bethlehem, the village where David was." So there was a division among the people over him. Some of them wanted to arrest him, but no one laid hands on him. The officers then came to the chief priests and the Pharisees, who said to them, "Why did you not bring him?" The officers answered, "No one ever spoke like this man." The Pharisees answered them, "Have you also been deceived? Have any of the authorities or the Pharisees believed in him? But his crowd that does not know the law is accursed." Nicodemus, who had gone to him before, and who was one of them, said to them, "Does our Lord judge a man without first giving him a hearing and learning what he does?" Tayo po ay lubog at umigit at mananangin. Makapangyarihang Diyos, Amang Banal, maraming salamat sa iyong kabutihan, sa pagtataguyod at patnubay mo sa amin sa buong isang linggo. Muli, O Diyos, samahan mo kami, maunawaan namin ang iyong salita, aming Diyos, at higit sa lahat, magkaroon ng pagsasagawa sa aming buhay. Itinataas ko rin po sa iyo ang tagapagsalita sa kanyang napakaraming kasalanan. At aming Diyos, patawarin niyo po siya. At aming Ama, sa aming pong pagpapatuloy, ikaw lamang po ang makita
sa lahat ng aming gagawin. Ikaw ang maitaas at manuwalhati. Maraming salamat po. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Our title for today is Stand Up for Jesus. Now, we're living in a generation. Tayo po ay nabubuhay sa henerasyon na sabihin po natin na ayaw na ho nating tumayo. Diba? May mga prinsipyo po ang bawat isa sa atin. Meron po kayong tinatayuan. Pagdating ng eleksyon, meron kayong kandidatong tinatayuan. Tama po, mali. Tama po. Ayaw nyo sumagot. Meron po tayo lahat. Sa bahay, meron tayong tinatayuan ng mga prinsipyo. Kailangan malinis ang bahay. Kailangan umuwi ng maaga. Yan yung mga tinatayuan natin ng mga batas. Okay? So, dito sa ating pong pag-uusapan ngayon, makikita ho natin na marami yung tao ay nagkakahati-hati sila dahil meron po silang mga bagay na hindi maintindihan at ang gusto po nila talaga yung bang para bang ano ba itong, sino ba itong taong nagsasalita sa atin na ito? Okay? Siya ba talaga ay Diyos? Marami yung mga yung pag-uunawa. Yun ang Tagalog tayo. Yun ho bang pag-uunawa kung sino ba ho yung si Kristo. Propeta. Yun yung pinag-uusapan. Ngayon, ang isang dahilan, tandaan mo rin, bakit ho kaya ang tao ay walang tayo? Hindi ko sinasabing nakaupo palagi. Bakit pa ang isang tao? Kasi ang isang tao, ayaw niya na yun ho bang mapupulaan siya. Ayaw niya ho yun. Yun ho bang gusto niya, para ho bang, halimbawa, ito lang po, para ho mas maliwanag yung usapan natin, ilalagay ho natin sa isang ilustrasyon. Halimbawa sa eskwelahan, lahat naman ho kayo nag-elementarya at saka high school. Halimbawa, magkakaroon ng field trip. Sasabihin ng teacher, okay, class, magkakaroon tayo ng field trip. Saan ang gusto nyo? Mamili kayo sa tatlo. Boracay, Las Casas, o Subic. Pag sinabi mo na Subic, yung iba, medyo bantulot. Ayaw, di ba? Bantulot. Yung iba, hindi na nakikiramdam. Ayaw nilang tumaas kasi tinitignan nila kung sino yung mas maraming boto. Tama, mali. Diba? Ayaw natin yung pag sinabi natin Subic. Ang ganda ng Boracay, pag susubik ka, para namang, di ba? Para namang killjoy ka naman na aeroplano na may dagat pa, samantalang Subic ang lapit dito sa Bataan. Now, people have this tendency to want to be liked. Yun ho tayo eh. Gusto ko natin ma-please natin yung mga tao na nasa paligid natin. Tama po ba? Kaya nga yung taking a stand is not easy. Yun ho bang pag tumayo ka sa isang prinsipyo, hindi po yan madali. Kasi malamang may makakaaway ka. Malamang mayroong kontra sa prinsipyo mo. Amen? Merong isang football player na ang pangalan niya ay si Tim Tebow sa Amerika. Siya po ay isang quarterback player ng football. Sa Amerika, hindi sikat ang NBA. Ibig sabihin, sikat siya, pero ang mas sikat sa Amerika ay ang tinatawag nilang American football. Okay? Tinanong ko yung aking pamangkin na taga-Amerika. Sabi ko, bakit sikat ang American football sa Amerika, hindi NBA? Kasi sabi niya, Tito, yung American football, yung NFL, National Football League, maiksi lang. Ang NBA, isang buong taon. Nakakapagod. So anyway, etong si Tim Tebow ay isang quarterback. Pag sinabi mo sa American football, quarterback, para sa basketball yan ang point guard. Siya yung nagdidirect ng play. So isa siya sa pinakamagaling. And by the way, si Tim Tebow ay isang mananampalataya. Christian siya. Katulad ninyo. Katulad natin. At minsan, siya ay inimbitahan para magsalita sa isang grupo ng mga pamilya sa Amerika. At ang issue, ang kanilang pag-uusapan at ang speaker ay si Tim Tebow at ang kanyang topic ay pro-life. Sabihin, pag sinabi mo pro-life, hindi dapat tama yung abortion. Yun yung tayo bilang Christian. Siya yung guest speaker. Dahil itong si Tim Tebow, sikat na sikat ito sa buong daigdig.
Siyempre, pag sikat ka, marami kang commercials. Sponsor ka, endorser ka. Yun, naiintindihan mo natin yun, di ba? Parang si Manny Pacquiao, lahat. Kasi pati nga kung si Mami Junisha, mayroong endorser na isang produkto. Ilalagay nyo, hindi pa ho sikat na sikat. Okay? So, ang nangyari, noong nagsalita siya doon sa isang event sa Amerika patungkol sa pro-life, ang issue, marami hong mga sponsor ang inalis siya. Hindi na ho siya tinawag bilang mag-endorse ng produkto nila. Yun yung sinasabi ko, may tayo. Yun bang may tayo ka na? Basta ito gagawin ko, ito yung tama. Tama po ba? Ang malungkot ko sa Pilipinas ngayon, ang isa kong napansin, yung mali, tinatayuan. Di ba? Tinatayuan natin yung mali. Yun know bang ayaw natin kumontra kasi ayaw natin na mapulaan nila tayo. Gusto natin, mapiliso natin ang lahat. Now, beloved, you cannot please everybody. You cannot. Hindi nyo kaya. Sabi nga ng kasabihan, if you don't stand for something, you'll fall for anything. Pag meron kang hindi tinayuan na prinsipyo o paniniwala, sigurado, babagsak ka kahit saan. If you don't decide in where you would like to be, you will have no any direction of where you will be going. Kaya diba, gusto ko maging engineer ako. Pag tinayo ko yung engineer ko, no matter what happens, engineer ako pagdating ng ending ng buhay ko. Pero pagka hindi mo tayo maging engineering, bata ka pa lang, nagsisimula ka pa lang ng college, kumirengkeng ka na, yung engineering mo, gingineering ka na. Engineer ka na. Do you understand what I'm saying? I remember the story in the Old Testament, the story of Shadrach, Meshach, and Abednego. They stand for their conviction. And guess what the result is? Ano yung resulta dahil kung tinayuan nila na, I will not worship your God. Hindi ko isasabihin yung Diyos mo. Yang hari, wala akong pakialam. Hindi naman sinabi nila outright na wala akong pakialam. Hari yun. Siyempre may respeto. Pero hindi sila sumamba sa Diyos ng mga pagano. Siyempre, ang resulta, subuhay ka, lalagay kita sa tugon. Hindi ko sinasabing mas mainit sa impyerno dahil hindi pa natin nararanasan ng impyerno. Yung tugon naranasan natin pag inawagan natin, papasok tayo. Amen? Parang malungkot kayo. Naamoy ko na nga yung kape. Nagising na ako eh. Now, Daniel has the distinction of being considered by God as a pattern of righteousness along with Noah and Job. Nakita ko ninyo yung ginawa niya na pagtayo sa isang prinsipyo, sa isang paniniwala, ang ending ng buhay niya, ang ganda kasi inihalin tulad siya kay Job at kay Noah. Saan kaya tayo ihahalin tulad? Now, in this story, in John chapter 7, a great multitude of Jews, mga Hudyo po, ay nagsama-sama dahil ito po yung pagdiriwang nila ng pista ng tabernakulo, Feast of the Tabernacles. Okay? Ito po ay isa sa mga piyesta na ginagawa sa kanilang lugar. At ino-observe nila ito taon-taon. Isang beses sa isang taon. Parang siguro, pag tinignan mo natin yung kanilang kwento o kasaysayan, parang mahal na araw sa atin na ginagawa natin taon-taon. Okay? At noong panahon na yun, nandun si Jesus. Okay? Ito rin yung panahon ng ika-3 taon ng ministeryo ni Jesus. At nandun ang mga religious rulers na gusto siyang paslangin o patayin. At itong panahon din ito, 6 na buwan na lang, ipapako na sa krus. At dito na, makikilala nila ang ipinangakong Mesiyas. Napakaganda kasi bago tayo dumating sa talatang 40, doon po sa talatang 38 at 30, ipinakita ho natin bakit ba
itong si Jesus, sabi nila, parang sikat na sikat. Kasi isipin mo ninyo, tuwing piyesta na yon, itong si Kristo, nakakasalumuhan niya yung mga tao. At syempre, meron siyang mga claims. Ano ba sa Tagalog yung claims? Basta claims. Claims, ang hirap na Tagalog, ay hindi kayo may iniisip. Ano? Parang patotoo. Ito yung parang gusto niyang yung ipakilala. Gusto niyang mapatunayan. So, anong una niyang claim? Ang una niyang claim that He was the source of life. Pero, sinin ninyo, isa ka na nandyan sa Feast of Tabernacles, nandyan ka sa Jerusalem, tapos sasabihin mo, ako ang pinagmumula ng buhay. Sino ka? Diba? Parang, alam niyo na yung pastor dito na nahaharap sa mga kaso. Diba? Alam niyo na siya rin daw ang source ng buhay. Okay? At pangalawang claim niya, that He was the source of abundant life. Grabe, no? Sabi ko, siya yung source, siya yung pinagmumula ng masagalang buhay. Siguro, pagka dito nagsalita sa balanga, yun, palagay ko, lahat tayo nakatumaga sa harap ni Jesus. Dahil ang pinag-uusapan ay kasaganaan ng buhay. Sino dito yung gusto ng masaganang buhay? Yung iba, ayaw. Gusto nila talaga nagdudusa. That's it. Sasagot mo kayo kasi mamaya, nagbigay ng pagpapala sa Diyos. Ang Diyos dito, hindi kayo nakatanggap, di ba? Kasi ayaw niyo, ayaw niyo tumaas, ayaw niyo mag-amen. Buti may iba talagang mayroong conviction, amen. Di ba? Pagpapala. Alam niyo ng Pilipino, sino gusto ng ayuda? Lahat taasan. O pag tinanong mo, sino gusto ng ayuda? Ayaw niya. Hindi naman ako si Apit eh. Kaya wala akong kakayanan. Kaya hindi ko sinabi, I am the source of life and abundant life. Hindi ako yun. Okay? At pangatlo, ito yung claim niya. Pero mapapansin ninyo, napapaisip yung mga tao, sino ba to? Grabe ka kayo ba? Buhay kanya. Nagmumulang buhay kanya. Kasaganaan sa kanya. Klaseng tao to. Ito yung pangatlo. Sabi niya, that I am the source of the Holy Spirit. Aba, bongga. Meron ng buhay, meron ng kasaganahan, at meron pang banal na spirito. Kaya dito mapapansin nyo na yung mga kanyang claims ay masyadong dramatic in a sense. Sobrang namang too good to be true. Yan. Sa totoo lang, parang, totoo ba yan? So yung mga tao, nagkagulo, parang siguro naggulo, totoo ba yan? Siya ba? Siya ba talaga? Ang pinagmumulan lahat? So nagtataka. So titignan natin ngayon, punta ko tayo sa ating mapapansin na talata, dito sa ating binasa, sa talatang 4 hanggang 51. Titignan ho natin ang 4 na obserbasyon dito. Now first, there are some who choose to believe some of his claims. Verse 14. Kasi sabi dito, this really is the prophet. Ito ang propeta, ito. Totoo to, ito yung naririnig at tama basa namin. Binabalita nung paman. Yun yung naniwala. Pinili nila maniwala. Pangalawa, verse 41, who choose to believe intellectually. Yung iba, sabi nila, this is the Christ. Yung bang marami ko silang pagkakaunawa, knowledge about Jesus Christ. So the third people are those people who choose to be indecisive. Verse 41 to 44. Ito yung mga tao na, teka muna, sandali. Yan. Ito yung neutral. Ito yung ayaw muna. Ayan, atin ako dito sa City Church. Totoo ba yan? May himala pa talaga dyan. Di ba? Pupunta ako dito sa City Church. Meron pa talagang kasaganaan dyan. Talaga bang maganda yung buhay ng mga tao dyan sa City Church? Yan. Hindi muna. Titignan ko muna. And number 4, those people who choose to reject Jesus. Verses 45 to 46. Now, let's go to the first observation. Tignan natin yung una. First is that there are some who choose to believe some of his claims. May mga naniwala, hindi lahat. So, ibig sabihin, meron naniwalang, ito yung propeta. Okay? Ano ba yung propeta nung unang panahon, nung lumang tipan, at nung panahon nila, ano ba yung pagkakakilala nila sa isang propeta? Una,
Ang propeta ay spokesman ng Diyos. Siya yung tagapagsalita. He is the mouthpiece of God. So parang, di ba, sa politiko, sino ba dati ngayon, sino ba ang spokesman ni Presidente Marcos? Sino ba? Wala. Pero pag tinanong mo kayo, sigurado alam nyo to eh. Kay Marcos ninyo alam, sino ang spokesman ni Duterte? Si Harry Roque. Si Harry Roque, tama? Alam natin niya, kilala natin. Okay? Sikat na sikat siya ngayon. Yeah? Okay. So, yun ang spokesman, yun ang tagapagsalita. Pag may mensahe ang Diyos, dadaan sa propeta. At yung propeta ang magpapaliwanag at magsasalita sa kalagitnaan ng tao. Pangalawa, ang propeta ay, ang kanyang trabaho ay magbigay ng propesiya. Siya rin yung daloy, magsasabi ang Diyos sa propeta, at pagkatapos siya yung magpipredict ng future. Okay? Yung future medyo mangyayari. Ano yung susunod na mangyayari? Mayroong lindol, mayroong bagyo, yun yung propeta. At ang pangatlong function ng propeta ay himala. Tama? Pagka may propeta, noon, mayroong himala. Mayroong pagpapagaling. Naalala mo ninyo? Yan. Kaya dito, mapapansin ho ninyo, marami sa kanila ang naniniwala na si Jesus ay isang propeta. Sabi ni Adam Clark, sabi niya, babasahin ko lang, some no doubt knew that by the prophet, the Messiah was meant. So pag sinabing prophet, malamang yan na rin yung tagapagligtas. But others seem to have thought that one of the ancient prophets should be raised from the dead and precede the appearing of the Messiah. Now, alam naman natin na si Kristo ay nabuhay na magmuli. Kaya ho dito, makikita ho natin dito, sabi niya, sa totoo lang, ito lang po, maraming nagsasabi na si Jesus ay propeta sa panahon natin. Pero may mga tao na hindi sila naniniwala na si Jesus ay anak ng Diyos. Amen? An interesting perspective is to understand that even the Muslims believe that Jesus was a prophet. That's why Jesus Christ, si Jesus, ay katumbas ng kanilang propeta na si Muhammad. Amen? Kaya sa kanila, si Jesus, propeta lang yan. Hindi yan anak ng Diyos. Kaya, ito ang ating huwag kakalimutan sa buhay. When you say Jesus is not a Son of God, your faith is only partial. And a partial faith is not a saving faith. Pag yung iyong pananampalataya ay kulang, di ba? Dapat kasi ang pananampalataya mo buo, hindi 1/4, hindi 1/2, hindi 1/3, kung hindi 1 whole. When you say Jesus is the Messiah, He is a prophet, He is also the Son of God. Ibig sabihin, Diyos siya. Kaya kahit ano, pwedeng gawin sa'yo. Pwedeng maghimala sa'yo, pwedeng pagpalain ka ng Diyos. Yun ang Diyos eh. Pwede rin ho tayo may suffering. Meron din trial. Yun ho yung Diyos kasi gusto ho ng Diyos na maayos ho tayo. Kaya pag tayo, propeto lang ang turing natin kay Jesus, ibig sabihin, yung pananampalataya mo kulang. Now, second point, in verse 41, there are people who choose to believe intellectually. Sabi nila, this is the Christ. Ano ba yung Christ na sinasabi? Matagal na tayo Christian. Ano ba yung Jesus Christ? Pwede bang Jesus na lang? Kaya di ba tayo sa Pilipinas, si Kristo. Yeah? Yung iba naman sa atin, si Jesus. Paswing-swing mo tayo. Madala nga natin sabihin, Jesus Christ. Sige, mulay lang nagsabing Jesus Christ. Kasi the kingdom of Jesus Christ. Sa kanya, dalawa. Pero sa atin, sa kapanahon natin, dumaki Jesus. Pero madalas natin binabanggit, Kristo.
Kristo. Now, the English word is Christ. In Hebrew, it means the Messiah. Anong ibig sabihin ng Messiah? Ano yung katumbas na salita nito? Synonym ika nga. It is the anointed one. That's why the name given to the promise of deliverer who would someday come to the people of Israel as their great Savior. Ito na yung pinangako. Yung pagdating mo doon, siya yung anointed one. Not he is a prophet, but he's also a priest. He is also the king by God himself. Kaya nga, yung Old Testament, may mga messianic prophecies tayong mababasa doon. At alam naman natin yung mga prophecies doon about Jesus Christ, natupad. That's why we have Christmas. That is a prophecy in the Old Testament. Kaya pagdating ng Pasko, totoo talaga. Siya yung Mesiyas. Siya yung tagapagligtas. Kaya, mga tao, yung ngayon, maraming tao sa atin, yung maraming matatalino tao ngayon, sa totoo lang. Pag tinitig naman yung tao ngayon, matalino pero bobo. Alam niya, matalino sila. Why they're knowledgeable? Why do you think they're smart people na? There's so many smart people today. It is because of the internet. Yan nga, kinuwento niya alam sa akin, iba na pala ngayon. May chat GPT ba yun? Diba? Who are the players who won the Olympics in the 1951 Olympics? Sasabihin sa'yo, sasabihin ka. And by the way, the kids now are using this application. Kaya ang tatalino nila. Pero sa totoong buhay, pag tinignan mo sila ngayon, sa mga, ibig sabihin mga desisyon pertaining about life, ang hihina. Pagawin mo ngayon ng bata ng thesis, pagawin mo ang bata ng essay, I think they cannot, compose an essay today that talks about life, talks about things, alam mo yung mga bata yung wala. Basta sa kanila, i-google lang nila, copy-paste. Yun lang naman tayo eh. That's the world we live in today. That's why maraming matatalino. Pero sa totoo, yung talino natin, ganyan nakababaw. Kaya, remember this, there are religion who think that Jesus is just what? A wise teacher, just like the Hindus. Yun yung mga Hindus. Namaste. Yun yung mga Hindus. Kaisa. People like the Buddhists who call Jesus the enlightened man and a wise teacher. Puro teacher. Magaling. And even the Jews, looks at Jesus as what? Mary's son. Yun ang pagkakakilala nila, but they're knowledgeable about the Old Testament. Karisado nila. Pero pagdating kay Jesus, baldado, bakit? Hindi, si Jesus, anak lang yan ni Maria. Magaling naman, respetado namin. At siya nga pala, siya din yung pinako sa krus. Hindi nila naisip na si Jesus ay anak ng Diyos. That's why, in life, ito lang yung simple sa buhay. Yung knowledge, pare-pareho tayong may knowledge about Jesus. When I was a young boy, I know Jesus. Kilala ko naman si Jesus. I grew up a Catholic, right? Sino rito yung pinanganak na Katoliko? Pakitasan naman. Yan. Nahihiga kayo. Sarado, kandado, nakawilding. That's me. Nobody can argue with that. Kaya ako, pag sinabi mo Katoliko, aawahin ka ng mga born again na yan. I hate born again Christian. I hate you guys. Kaya lang, dumating sa buhay ko yung asawa ko na Christian. Ayun, naging Christian ako. Nakita ko kasi nagliliwanag siya. The anointed one. Nung nakita ko yun, sabi ko, grabe na wala yung pagiging Katoliko ko.
Bigla ako naging Harry Roque. Nagbago. You know, the first time I attended the church, she invited me. Inimbitahan niya ako. Alam mo nga, kaya yung ibang mga Christian, yan yung pagka yung mga Christian, may boyfriend, o kaya girlfriend, yayayin ka sa church para ma-born again ka. Yun ang form ng evangelism nila. Evangeligaw, yan yung mga ganyan na datingan. Kaya ako naman, siyempre, type mo eh. May sino ba yung ayaw dito sa napagal ng tilang na ito? Diba? Atay naman ako, pagtingin ko sa mga born again, grabe. Hindi ako muupo dito sa harap. Ayoko kasi, ayoko baka may makakilala sa akin, ba't nandiyan ka? And even my family, you know, are true-blooded Catholics. You know what? Every time I enter the church, Sunday after Sunday, attend ka. Ayun, Sunday. Ako naman, siyempre, magpapapogi ka. Kakain naman ako. Doon ako sa likod. You know, every time they have this praise and worship, I'm so, you know, parang bang nai-scandalo yung spirit ko. You know why? They sing songs of worship and then, you know, some of them are crying. Di ba tumingilid yung luha? Alam mo, may mga sinisinok-sinok pa. Sabi ko, grabe naman dito. And after that worship, there is this praise, right? Praise and worship. Kaya praise and worship eh. Di ba saya? Kanina umiiyak, ay tumatawa. Sabi ko, dalawa lang ang aking pagkakaintindi ko sa tao. Pagka dalawa ginawa niya, sa isang oras, may problema. Alam niyo ano yan? May problema sa mental health. Baliw. I don't like these people. And you know, Sunday after Sunday, as the pastor preached the word of God, I was convicted. And nakukonvict ako palagi, sabi ko, grabe, galing ng pastor na ito ah. Pag uwi ko sa bahay, medyo medyo studios, papasahin ko titignan mo yung bahay. Titignan, maaralin ko na. Kung may tama siya, may tama ang pastor. Hindi tama, malaki ang tama. Di ba? Kaya sabi ko, atay na naman ako. Until finally, sabi nga ng Bible, di ba? Yung faith comes from hearing and hearing and hearing and hearing the word of God. That's why many Christians, you know, na hindi ma-attend sa church Sunday after Sunday, you miss something. And not just you miss something, you miss everything. Mamimiss mo lahat eh. Yeah. Kaya nabalagay yung linggo, madali ko. Kasi may mensahe yung linggo, hindi lang yung para sa church. Sometimes, para sa'yo yun. Because God would not talk to you audibly. Hindi yung magsasalita niyo sa'yo, RJ, tumigil ka sa kalokohan mo. Walang ganon. Amen? Magsasalita ang Diyos sa Biblia, magsasalita ang Diyos sa preacher, sa pastor na ginagamit niya, o sa Bible teacher. That's why marami sa atin naniniwala because we have that knowledge. Nakita yun na mayroong katekista. I grew up, you know, I studied in Pasig Catholic College. So, alam mo na, pag sinabi Pasig Catholic College, so, alam mo na, Katoliko ang tinuturo doon. That's why yung Old Testament, naku, minamani-mani because that's history. Yun eh. Kaya marami sa atin, maraming alam ko patungkol kay Kristo. Yeah, this is the Christ. Siya yung tagapagligtas. But ito, wait for a second. Tingnan mo ninyo. Believing does not save a person. Yung ating pagkakakilala kay Jesus, kahit gaano mo siya kakilala, alam mo yung history niya, alam mo lahat, nabasa mo lahat ng commentary about Jesus Christ, nabasa mo yung Biblia, pero hindi yan ang makakapagligtas sa'yo. Amen? Balikan natin. Kaya marami sa atin, grew up in a Christian homes, right? Sino dito yung lumaki sa isang tahanan ng mga mananampalataya? Mga born again na yung mga magulang nila. Yan. Kita niyo. Yan. Okay? Umaattend sa isang church, Bible-believing church, at yung iba nga, mga youth natin, umaattend para mga camp, umaattend para mga seminars, at syempre, hindi ko naman isinasantabi yung kanilang spiritual advantage. So may advantage po yun.
Pero, hindi ho yun ang susi sa pagkakaligtas ng tao na nakakaunawa at nakakaintindi at maraming alam tungkol kay Kristo. Maraming tao ngayon, ang kilalang kilala si Jesus, pero ligaw sa buhay. Siya yung isang tao sa squatter na siya yung pinakamasapalala, pinakamasahol. They can quote the scripture, many Christians can quote the scripture. Alam nila yung paano maliligtas, alam nila. But the very fact na ayaw nilang tanggapin si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, ay baliwala. Nothing. Kaya sabi nga, an intellectual acceptance is not a saving faith. Kanina sabi natin, a partial faith is not a saving faith. Now, the second kind of people is that they're intellectual, they're knowledgeable, but that knowledge, that intellect cannot save them. Yung talino, hindi makapagdadala sa kanila sa paraiso o sa langit. Amen? Kaya hindi talino. So, if you sabi ng iba, di mo na makaaral ng Bible. Mali ka na naman dyan. You just follow. You just submit. Hindi mo yan. Ako sa totoo, marami pa akong hindi alam. Hindi ko sinasabing, ang dami-dami ko pala, marami nga akong gusto gawin na hindi ko na magawa. Because, I'm old, but I'm still trying to know Him. And knowing Him is not just reading books. It is about applying what I've read. Ina-apply ko kung ano yung nabasa ko, yung napakinggan ko, i-apply ko. Yun eh. Now, the third observation here is that there are people who choose to be indecisive. Medyo dito ako mag-BBN. Verses 41 to 44. Sabi nung iba, will the Christ come out of Galilee? Some rejected Jesus because they knew they were ignorant. They were just ignorant. Not knowing the truth about Him. Alam naman natin na ang propesiya ay ipapapanak si Jesus sa Bethlehem. Kanya lang, ang kanyang present resident ay Galilee. Paano nangyari? Ay, hindi yan. Hindi pa pwedeng ang Mesiyas o ang Diyos, ang Kristo, manggagaling sa Galilee. Yan. Now, He is a Galilean from Nazareth. Meaning, ang birthplace niya, Balanga, pero nagministeryo siya sa Maribeles. Amen? Lumipat sila eh. Wala bang karapatan lumipat? Parang alis gumo lang yan eh. From China, lumipat sa Bamban. Amen? Kaya natinanong siya, may alam ka ba sa China? Lumaki ako sa farm. Yeah? Pero hindi yun na sinagot ni Lord. Hindi sinabi niya, lumaki ako sa farm, at teacher ko is Teacher Rubilin. Wala ko na sinabi kaya. Kaya si Jesus, kilala siya sa sinagoga. Because during nung formative years niya, pag sinabi mong formative, 0 up to 8 years old. So malamang nandun sa 5, 6, 7, 8. Nandun siya. He was smart. He was so smart. And yung ministry niya, yung feeding of the 5,000, sa Galilee rin yun. And the venue of all his ministries is in Galilee. That's why doon siya lumaki. Sabi nga, growing in wisdom and growing in stature. Kaya yung sinasabi sa Bible na, He is out of Bethlehem. The preposition, ito medyo grammar to, no? Refers, pag sinabing out of, ibig sabihin, galing ka doon. Hindi sinabing into. Hindi sinasabi doon. Now, these uninvolved people try to make excuses. Kaya nung sinabi, ito yung mga tao, yung mga undecisive or indecisive people, yun yung mga tao na palaging may dahilan. Sasama ka ba? Hindi. Sasama ka ba sa sauna? Hindi, kasi masakit ang tuhod ko. Di ba mansinin nyo? Ayaw natin. Marami tayong excuses and sometimes we pretend to be ignorant. Alam yan.
Gusto mo umatid sa church? Gusto mo makilala si Jesus? Hindi. Kilala ko naman na yan eh. Now, the normal mindset of people today is that they are indecisive. They are neutral. They are uninvolved. Now, look at this. Look at this church. Why do you think that there are empty chairs? There are empty people in that chair. Bakit kaya hindi puno? Pag pinunta mo rito si Sponge Cola, kilala pa ba si Sponge Cola? Di ba? Hindi na kilala. Sino yung mga sikat na mga singer ngayon? Si Mayonnaise. Mayonnaise ngayon. Matagal na ba yun? Ben and Ben daw ngayon. Ben and Ben. Luma na rin yun eh. Putol na yung buhok ni Ben and Ben. I see. Bini daw. Ha? Bini. Pumunta rito si Pino. Palagay ko lang ng tagapalangan natin sa plaza. Amen? May papunta mo sa church. Because they don't want to get involved. Uninvolved. Ayaw nila. And these people tend to argue and justify that Jesus is not Christ, but just a good person. Jesus, mabait yan. Mabait lang yan. Yeah? And he's also a good teacher. Not just he's good, but he's also a good teacher. Yun yung pagkakaintindi natin. Alam niyo bakit yung mga taong ganyan ang mindset nila? Because these people hate surrender. Ayaw mag-surrender. At ating ka naman dito, gusto mong maging warrior sa church? Ayoko kasi hindi lang lagas yung oras mo, pati bulsa mo lagas. Di ba? Sa totoo lang, ang hirap mahirap mag-join sa isang simbahan, lalo na born again kasi alam mo na yung kasunod na kabanata. Marami ng utos, marami ka ng obligasyon, marami ka ng responsibilidad. Basta ako uupo na lang ako makikinig na lang, I just want to manage. That's why the same thing with our surrender with Jesus Christ. We don't want to surrender everything. Lord, ito lang yung surrender ko yung pagiging sinungaling ko. Ito lang. Pero yung iba, Lord, huwag mong gagalawin yan. Akin yan. Akin yan, Lord. They don't want submission. Neutral people don't want submission. Ayaw nila magpasabit. Kaya ayaw nilang mautusan, ayaw nila ng trabaho. Kaya marami, pupunta ka sa simbahan malaki. Lalabas yan, dudukduk yung kamay, sasaw-saw, gaganon, maya-maya, uuwi. Because they don't want commitment. They don't want surrender. Pag sinabi mo ng ikapo, pag sinabi mo pinag-usapan pera sa simbahan, ayaw na nila. Susunodin natin. Parang pakiramdam mo, nanakawan sila. Mas gusto nilang nananakawan sila ng politiko kaysa ibigay nila yung pera nila sa Diyos. Amen? Amen? Nakita mo natin, naiintindihan natin, alam naman natin, ito para sa ikagaganda ng maraming tao. At maliligtas pa. Bakit? Para mabuhay? Do you think life is, low? Do you think we will live up to 100? Sinuritin ko sabi nga, abot siya 100. Pag sabi nga ng asawa ko, birthday nyo noong July 1, sabi niya, Dad, mag-pray mo ako, sige, long life, sige, Lord, gawin mo 500 yung asawa ko. Sabi niya, wala na yung mga kaibigan ko, Lord, pati mga kapag-anak ko. Anin? Sometimes, God would just end their life, 50, 60, 70, kukunin na tayo kasi accomplish na tayo, okay na eh. Normal people or neutral people don't want accountability. Now, they think and believe that life must revolve around them. Now, these are the people. Neutral people. Yung gusto nila, yung nakapokus, yung tao, sa kanya lang. Ba't ganyan yung simbahan? Ang init-init. Bakit? Gusto mo malamig? O di ikaw mabayad na aircon. Dagdagan mo. Ang dami mo reklamo. Lahat tayo nagtitiis dito That's why the Lord dislikes neutral, indecisive people. Ayaw ng Lord. Sabi niya, ayaw niya na yung neutral ka. Now, here's a perfect example. Mark 11:33. Sabi ng Mark 11:33. So they answered Jesus, "We do not know." And Jesus said to them, "Neither will I tell you by what authority I do this thing."
No, the chief priests and scribes came to Jesus asking, by what authority? Anong kapangyarihan? Otoridad? Ba't mo ginagawa yan? May kapangyarihan ka ba? Saan ang gagaling yung kapangyarihan na yan? Sabi ng Panginoon, yung kapangyarihan ang gagaling doon sa Ama. He was working by the authority of God. And in fact, these very people na nagsasabi siya, saan? Nagtatanong, matigan nyo. Yung mga pariseo at mga scribe, nagtatanong siya, saan kapangyarihan ng gagaling? Sa otoridad ng gagaling yung ginagawa ko na yan. But these people, alam nila, nasa Diyos si Jesus. Alam nila, because they've seen the miracles of Jesus. Alam nila, nakikita nila. The Pharisees knew He was from God. But they refused to admit it. Why? It is because they want to get involved. They want to be neutral. Di ba? Isipin mo ninyo, pag neutral na sasakyan, may mapupuntahan ba ang isang sasakyan ng neutral? Sino nag-drive? Ilagay mo sa neutral. Makakapunta ka ba sa Baguio? Anak, pumunta tayo sa Baguio. O sige, i-drive mo na kung automatic. Lagay mo sa neutral, kahit na stick shift. Oh, Nati, ba't di ba tayo maalis? Nilagay ko sa neutral eh. Mga isang taon mo ilagay sa neutral, hindi ka makakalis. Wala pa, totoo pa. Kaya tayo, pag nilagay natin sa drive yan, may mapupuntaan tayo. Amen? That's why if you want, if you want the drive, you simply just put the drive mode. Lagay mo sa drive. Saan ka dadalhin? Yung drive na yun. Di ba? Alam na nagka-tricycle yan. Sino nagka-tricycle dito? Oh, di ba? Hindi mo pwede neutral. Kailangan, ilagay mo sa primera yun. Segunda, tercera, kwarta. Gusto natin ng kwarta. Ayaw na, nakalagay yung katawan mo sa neutral. Anong trabaho? Sige, wala ka talagang pera. Hindi ka mapupunta sa kwarta. So yung mga Pharisees, alam nila na siya ay Diyos. Bakit? Because Nicodemus, during the triumphant entry, pagpasok ni Jesus, papong Jerusalem, sino yung lumapit sa kanya? Isang Pariseo na ang pangalan ay Nicodemus. He was the ruler of the Jews and a Pharisee. Ano sabi ho niya? This man came to Jesus by night and said, Rabbi, Guru, we know that you are a teacher to come from God, for no one can do the signs that you do unless God is with you. Wala magagawa niya hanggat hindi ang kasama ang Diyos. Nakikita natin? Kaya kilala nila. Because siguro, vocal naman si Nicodemus na kinuwento niya sa mga kapwa niya. Kasi, uy, nakita ko si Jesus, grabe pala yan. Ibang klase. Yung mga ginagawa niya, walang makakagawa kahit isa sa atin. But these people, yung kanilang tenga, nakadakit. Gano'n. Ayoko sumama dyan, ayoko dyan. Hindi yan, tropa ko to, tropa natin. Pagka yan naging tropa natin, hindi na tayo boss. Yan na yung boss. Do you understand? That's why there is no place in the kingdom of heaven for indecisive, neutral people. Kaya kung ikaw, naghahangad ka ng langit, at kung wala kang commitment, wala kang surrender, wala kang accountability, ayaw mo magpasakop kay Jesus, hindi ka mapupunta ng langit. Mark my word. Mark God's word. Sorry. In all situations, there is a need for what? A decision, one way or another. Kaya tayuan mo yan. Ano yung decision mo? Am I in or out? Yun lang naman eh. Yung Kristyanismo, in ba ako? Out. Diba? Sino in? Diba? Sino out? Eh kung ma-out ka, ito na lang yan. Pwede ba? Huwag ka naman matindi ito. Ang dami simbahan. Hindi ko kayo tinataboy. Kasi not until you decide, nothing will happen to you. Biro mo nangangarap ka ng langit. Wala ka naman desisyon na hindi, Lord. Kaya sinusurrender din buhay ko sa'yo. Magbabago na ako. Di awat-hawat na ngayon to sa atin eh. There is that grace, that unconditional love. Biro mo sama-sama natin. Mga napunta pa tayo ng langit. My God. Sino pwede gumawa sa atin ng ganyan? Yung mga kamag-anak natin para sa buhay, gumawa tayo ng kasalanan, hindi makakalimutan yung kasalanan natin eh. Amen? Nakalista yan! Nakamarka!
sa lapida. Eh, iba hindi marunong magpatawad. Paulit-ulit. Nakakasawa ang Diyos. You just say to Him, Lord, I surrender my life. Lord, I offer my life to you. That's it. Pansin. Yun na yun. You give your life to Jesus Christ. You have to stand out. That's why God hates indecision. Ayaw na. Bakit galit ang Diyos sa mga Pariseyo? Because they are indecisive. Ayaw nila na sumama kay Jesus. Ayaw nila pasako. Eh, kami na nga magagaling dito. Kami na nga ang boss. Magkakaroon na naman ng boss. Now, look at Revelation. The Church of Laodicea. Anong sabi ng Bible? Basahin natin. Kaya galit ang Diyos, sabi niya. 15 to 16. 3. I know your works. You are neither cold nor hot. Would that you were either cold or hot. So because you are lukewarm and neither hot nor cold, I will speak you out of my mouth. Ayaw ng Diyos, kung mahilig ka, mahilig ka. Kung malamig ka, malamig ka. Pero hindi ka pa pwedeng sa gitna, neutral. Bakit? Inuluwa ka ng Diyos. A decision has to be made. Kailangan. Tapos na tayo dun sa pagiging people pleaser natin. Friends, beloved, listen to this. We are no longer people pleasers. Ano na tayo ngayon? We are God pleasers. Yun tayo. Ang piniplease natin, Diyos, glory to God. Hindi tao. Ay, nakilala ko, sumikat ako, nakakasa ako sa board, sumikat yung kanta ko, kilala ko sa barangay ko. Hindi yun. Yung Diyos, natutuwa ba yung Diyos sa'yo? Now, the lesson is to seek out the truth when you are in the place of decision. Sa totoo lang. Marami sa atin struggle sa kanya. Parang ayoko parang alanganin ako dito sa pag-attend ko, parang ayoko maging miyembro ng church na to. Maliit. Alam mo yun? Parang ang lungkot-lungkot. Hindi, sinabi ng Lord sumama ka. Ibigay mo ano man yung skill set mo, talents mo, whatever na meron ka, bigay mo doon sa church. It is about humbling ourselves. Huwag mo tayong may doubts palagi. Hindi mo alam itong church ito, malay mo someday, baka mamaya, malaki na ito. Hindi natin, no one knows. Wala nakakalam, Diyos na nakakalam. Kaya nga, sabi nga, sa 2 Corinthians 1:19-20, sabi doon, kung yung yes mo, yes mo. Hindi na tayo nagbantulot na, mag-church ba ako? Kung ayaw ng asawa ko na mag-church, kaya mo siya. Anak mo, ayaw. Kaya mo siya matulog. Mas gusto niya matulog Ako sa bahay, ganyan ako Ayaw wag yun. Yun lang naman yan Ngayon, kung may mahalaga ko sa'yo, hindi gawin mo. Buhay mo naman yan after all Ang ating relasyon sa Diyos, individual. Hindi pwedeng yung asawa mo, Christian. Ikaw, mapupunta ka sa langit para naman yata ang failure. Number 4. There are people who choose to reject Jesus. Verses 45-46. Now, the last sin, the empty-handed officers, ito na yung puhuli sa kanya. Narinig nila si Jesus. Magsalita si Jesus. Ang sabi nung nakasundalo, wala kaming narinig ng katulad ng ganito. Wala pa kami narinig sa tanang buhay namin. Iba to, iba. Wala kaming narinig na katulad niya. Biro mo sabi ni Jesus, if anyone fears, let come to me and drink. Whoever believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow flows the rivers of living water. Pero, kakaiba to. Uhaw, siya yung makakapagpawi ng uhaw. Kakaiba. Sabi niya, wala kang narinig nito. Wala. Kakaiba. Bakit hindi nila hinuli? Diba, utos sa kanila ulihin. Sabi, malamang, baka magalit yung tao, kami ang pagdiskitahan. So, natakot sila.
In other words, believing on Jesus means more than just being persuaded. Now, these soldiers were persuaded. Believe sila kung paano magsalita siya. Believe sila sa testimony ni Jesus. Yung truth na binabahagi ng Panginoong Diyos, believe sila. Tanong, sumunod ba sila kay Jesus? They rejected Jesus outright. Kasi ito yan, di ba? Pagdating doon, okay, verse 32, bumalik sila. Okay? Verse 45, sabi ng mga Pariseo, nasan yung hinuli ninyo? Di ba? Parang siguro picture ko si Kabuloy, yung mga pulis na isang batalyon nagpunta, asan na yung nahuli nyo? Wala. Nawa, nagkanin pa sila. Okay? Asan na yung hinuli nyo? Sabi nung mga Pariseo, sabi niya, baka magkagulo eh. Magalit yung tao kasi alam nila, propeta. Dahil bilib na sila kay John the Baptist. Alam nila, si John the Baptist, prophet. Si John the Baptist, pininyagan din ito. Binautismohan din ito si Jesus. At syempre, alam naman natin sa kwento na mas, kumbaga kinikilan ni John the Baptist na ito, anak ng Diyos, si Jesus. Kaya nung bilib sila, wala kami narinig na katulad nito. Bakit hindi nila dala si Jesus? Bilib sila sa narinig nila sa mga sinabi katotohanan niya. Bakit hindi sila sumunod? Bakit? Because they are afraid about their jobs. They might lose their jobs. Isipin nyo. Diba? Sa totoo lang, pag ikaw naging Christian ka, ang dami. I remember, when I became a Christian, siguro, mga isang taon, tapos hindi na ako nagtrabaho. There is that impression on me na Bible study teacher ka, and then, hindi pa ako nag-iisip ng pastor. So, Bible study, until finally, naging pastor din ako. Nung sinabi ko sa nanay ko, alam sabi sa akin ng nanay ko, sabi niya, parang hindi ko na mag-gets, masakit yung salita, sabi niya, sa buong angka natin, ikaw lang naging ganyan. Narinig ko, Sunday after Sunday, yung truth ng Diyos sa pulpit. Am I persuaded? Yes, indeed. I was persuaded because I become a Bible teacher, I become one of the praise and worship team, and eventually I become a pastor. Naging pastor ako. Kaya sinabi ko, sira ulo pala itong ano. Dahil mahal ko nanay ko, kung pwede ko sabihin, sige na, ginagawa natin next week. From this day on, I will be a Catholic again. And again, and again, and again. Hindi ko na ginawa. Now, the same people, the soldiers, sabi nila natatakot kami, paano yung pamilya ko? Paano yung kabuhayan ko? Yan yung tatsakin, linggo. May trabaho. Anong gagawin mo? Di may Sunday worship eh. Hindi, meron sideline eh. Paano kikitain? Magsi-church ba ako? Huwag mo na naintindihan naman ni Lord. Isipin mo yung isip ni Lord, iniisip mo. Ang tali-talino mo. Hindi naman galing-galing mo. Yung nauna ka pa doon sa isip ng Diyos. Yung Diyos ayaw eh. Sabi mo sa Diyos, Lord, nagkaintindihan tayo, di ba? Tinakunahan mo si Lord. Di ba sabi ng Bible ko, seek first His kingdom. Hanapin mo ni karya ng Diyos. At yung pera na hinahanap mo, yung sustainability mo, ang Diyos ang bahala, inanagdag niya. Bakit mo magtatrabaho ka? Kulang ba? Ibig sabihin, Diyos, pagkukulahin ka ba? Hindi naman eh. Ako naiintindihan mo yan. I'm more than 20 years in the ministry and I've seen that. Minsan wala talaga, pero pagka dumating naman buhos. I mean, yung, halimbawa, isang buwan na sweldo na inaasahan mo, wala. Pero ibibigay niya, 2 buwan, minsan 3 buwan. May mga bonus at mga freebies pa si Lord. Kaya sabi ko nga, grabe nung hindi ako nagtatrabaho. Nung nagmi-ministry ako, nakakapunta ako sa ibang bansa. Samantalang kahit ako ng kahit marino, hindi ako makapunta kahit sa Boracay. Now look at this.
a US congressman, malapit na tayo matapos, John Lewis, was 23 years old when he participated in the historic 1963 civil rights. Yun yung tinatawag nilang March on Washington. Ang namumuno doon ay si Dr. Martin Luther King Jr. Naalala ninyo? Yung kanyang famous speech, I have a dream! Now, these are the black people of America. Kasi mayroong racial discrimination noon sa Amerika and up to today, meron pa rin. And journalist Bill Moyers asked Lewis how he was affected by Dr. King's I Have a Dream. Bata siya, 23 years old. Sumama siya doon sa rally, sa march. Sabi, anong epekto sa'yo nung rally na yon na inatinan mo? Mga black people. Sabi ni John Lewis, you could not live after hearing him speak and go back to business as usual. Yung pag narinig mo siya, sigurado magbabago ka na, hindi ka na babalik na sa dati mo. You had to act. You have to move. You had to go out and spread the good news. Parang Bible yan ah. Para mga Kristiyan yan, pag narinig mo si Kristo Jesus, simple lang. Yung mabuting balita at magandang balita, kailangan i-spread mo. Hindi ka kailangan maging neutral mode. You need to move, you need to act. You need to be a good worker, a good employee in your school, in your wherever God leads you or, placed you. Kung saan ka nilagay ng Diyos. That's why Martin Luther King Jr. is encouraging the American people to hold their country accountable to its, founding promises of freedom, justice, and equality. Jesus himself is encouraging us. Iniinganyo tayo ni Jesus na to go back to the message of the cross. Balikan mo natin yung mensahe ng cross. Ano ba yung cross na yan? Christ was crucified for our sins. Namatay si Kristo para sa kasalanan mo at kasalanan ko. Bakit siya kailangan mamatay sa kasalanan ko? Because we are all sinners. Lahat tayo makasalanan. Romans 3:23. At ano ang resulta o anong bayad sa kasalanan? Kamatayan. The wages of sin is death. Romans 6:23. And the thing is this, God offers His Son. Inalok niya yung kanyang anak as sacrifice for our sins. Binigay sa inalok sa'yo, tanggapin mo. Kasalanan mo, mawawala na. Meron ka ng paraiso. And Christ was raised from the dead. Namatay siya para sa kasalanan natin. Ano nangyari? Para makita natin yung katotohanan na buhay na maguli. Totoo yung Diyos. Dinerify. Yung nag-justify tayo, mga kapatid. Yung bang meron tayong pag-asa. That's why Christianity is about hope. Yung bang may pag-asa ka, yung maraming tao wala ng pag-asa ngayon eh. Ano ba yan? Yung politika namin. Grabe. Nakakasawa, nakakapagod. Wala nang ibang balita. Si Alice Guo, si Tipuloy, si Tigo. Wala na bang iba? And no one stands up. Walang tumatayo. Kasi nung araw kami, pagka Marcos, galit kami kay Marcos, ay kasama ako, sigurado, nasa kalye ako. Matakot. Kaya yan ako dati. Pero ngayon sabi ko, wala. Yung mga tao, walang lutang. Okay lang sila kahit sino manalo. Okay lang sila. Yung kahit pagsamantalahan sila, yung ano ba yun? Yung pagsamantalahan yung mga karapatan nila, nakaawat sila, okay lang. Cellphone pa rin, cellphone. Yan, nakita mo yung tao ngayon? That's why we need to understand, my dear brother and sister, Christ is exalted as King and Savior. And God has made Jesus ruler over kings of the earth. Revelations 1:5. And the next thing is this, that Christ will come again. Babalik si Lord. Makukunin tayo. Yung answer sa'yo. Ako yun ang inaasa ko, yung magdadating siya, kasama tayo. Kayo ba, gusto nyo yung pag dumating muli ang Panginoong Diyos, paiiwan kayo? Halimbawa, nagpipreach dito, si Pastor Jason.
Biglang nawala yung preacher, nawala si Jared, nawala na. Pati yung magtitimpla ng kape, nawala. Ikaw na lang nandiyan. Sasabihin mo, anyari, ba't wala sila? Wala eh. Sinalubong na sila ng Panginoong Diyos. Amen? Gusto mo ba maiwan ka? Sino gusto mo maiwan dito? Ito lang ha, bibigyan kita. Meron akong bahay, may kotse ako, sa'yo na pag naiwan ka. Sino ang gusto yun? Papamana ko na sa kanya. Okay? Kotse, bahay, lahat yun natin, lahat appliances natin. Pag naiwan ka. Kaya yung lahat ng hawak natin, wala na yan. That's why, church, the time for sitting is over. Tapos na yung matagal din ang pagkakaupo. The time for standing up is now. And the reason we can stop, dahil ba makakatayo ka, sabi, hindi, tatayo mo. Yung mga may lakas na magsabi, kaya mo, tatayo na ako. Now, the reason we can stand up is because He first stood up for us. Kaya ka nakatayo kasi siya yung unang tumayo sa iyo. Dahil makasalanan ka eh. Siya yung unang tumayo, kailangan maligtas to. Kaya ka nakakatayo. Because you have the Holy Spirit. Okay? Sabi na A.W. Tozer, a scared world needs a fearless church. Yung daigdig ngayon sa totoo, tatapatin mo kayo. Litong-litong, tingnan niyo yung balita sa China. Grabe nangyayari sa China. Hanggang ngayon, hindi tumitigil ang ulan. Eh, di ba gusto nila West Philippine Sea? Dinortodor na ni Lord yung West Philippine Sea sa kanila. Talagang apaw na lahat. Sige, gusto niyo ng tubig, ayan. Reklamo siya ng reklamo eh. Yung West Philippine, dinala na. Yan. Kaya, yung tao, takot tayo lahat. Di natin na yan, 29 na yung bigas. Pero sa totoo, sabi ng iba, 29. Pero hindi masarap. Ako, nagreklamo pa. Tinuwenti na pa ako ng presidente, 20 plus. Nung ginawa 29, nung bumili yung Pinoy, hindi daw masarap. Aba, bumalik sa Justin Rice, 60. Pagbayad ka naman, puro ka libre. Maraming tao, takot. Pero anong kailangan ng tao ngayon sa totoo? We need a fearless church, just like City Church. A fearless church. Kaya ito lang yan. Ano ang dapat natin gawin? Ano ang trabaho natin? Simple lang. According to Romans 1:16, huwag ninyong ikahiya ang ebanghelyo. Kasi maraming tao, takot na takot. Lulugo-lugo na ngayon. Sabi ko, grabe. Yung oposisyon, nagsama na yung magkakaaway, magkakagalit. Sila magkakasama na sa isang slate, sama-sama na sila. Sabi ko, ano mangyayari sa daigdig? Takot na rin ako. Kaya lang, merong Diyos. Merong simbahan na walang takot. Dahil hindi tayo taga rito. Sabihin ko sa Romans 1:16, dito na tatapusin. I am a disciple of Jesus Christ. I must go until heaven returns. Give until I drop. Preach until all know. And work until He comes. And when He comes to get His own, He will have no problem recognizing me. My colors will be clear. I am not ashamed of the gospel. Now, Christians wield a power far greater than anything the world can offer. Wala! Yung kapangyarihan ng Diyos. Now, the question this morning, is He just a prophet for you? Or a Christian for you? Christian lang ba siya? O Christ lang siya sa iyo? Or maybe, are you in the neutral mode? You know, there's one lesson, I will end with this. You know, there is a song that I love this song. It's very, very, ano yun, easy to, to sing. Sino dito nakala? I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Now, the story is this. Yun bang, yung tatay, itong Christian hymn na ito, nag-originate ito sa India. Hindi ito sa Amerika, sa India. At yung lyrics dito, na-base ito doon sa last words nung taga-India, Saggaro, Assam, India. About 150 years ago, tagal-tagal na. Merong revival sa Wales,
Ang resulta, yung mga missionary doon, pumunta sa India. At pagpunta doon, pinuntahan nila puro mga headhunter sa India. Yung mga mamamatay tao, namumugot ng ulo. So, syempre, yung community hostile, lalo na pag may mga bago, yung pumunta doon, mga American Baptist Mission. So, tinuro nila mga bagay, pagmamahal, pag-asa kay Kristo, at naging Christian. Yung isang pamilya. Siyempre, yung chieftain, ayaw. So sabi niya, o sige, ganito na lang. Kukuha namin yung anak mo, papatayin namin. At nung papatayin na yung anak, sabi nung mga anak, Christian, di, tanggap nila, sige daddy, okay lang sa amin. Sabi nung mga bata, I have decided to follow Jesus. So, hindi sila, kasi kailangan i-recant nila kailangan i-ano nila tumanggi sila umayaw sila dapat. So, pinatay yung dalawang anak. Kinuha yung asawa. Silang dalawa. Yung mag-asawa, papatay na. Nauna yung anak, sila naman ang papatay. Alam mo ang sabi nung tatay, though no one joins me, still I will follow. Though no one joins me, still I will follow. Though no one joins me, still I will follow. No turning back, no turning back. My dear brothers and sisters, we all need to stand up for Jesus. There is no time. There is no tomorrow, there's no next month, next year. That time is not. There is no other time. My dear brothers and sisters, let's all stand and come before God. Father in heaven, thank you, Lord, for your goodness. Thank you for your word of truth. Salamat sa katotohanan, Panginoon, mahal namin. Sinabi mo sa amin na kayo po ang pinagmumulan ng buhay, pinagmumulan ng masaganang buhay, at kayong pinagmumulan ng banal na Espiritu. Lord, the moment we receive you, there is that knowledge, Lord, na walang katapat sa lupa, Panginoon Diyos. Hindi knowledge ng internet, hindi knowledge ng eskwelahan, kung ang knowledge, ang karunungan nagmumula sa iyo. Panginoon o Diyos, alam namin na hindi lang ikaw propeta, hindi lang ikaw ang tagapagligtas. Ikaw din, Panginoon, ang anak ng Diyos. Sa iyo kami magtitiwala, sa iyo kami kakapit, at wala nang iba, Panginoon, kaming aasahan, pananampalatayanan, kung hindi ikaw lamang. Maraming salamat po. Panginoon, itinataas ko po ang City Church, ang lahat ng dumadayo nito. Lord, tumayo po kami sa alam naming tama, sa prinsipyo mo, Panginoong Diyos, upang sa ganoon, ang mga natututunan namin dito, sa mga salita mo, sa aming trabaho, may translate namin yun, nagiging masipag kami. Hindi kami nang iisa, nang aabuso ng kapwa. Dahil may tinatayo kami, hindi kami matatakot, hindi namin ipipilis yung tao na sa paligid namin. Dahil, Panginoon, nung tinanggap namin ikaw lang ang dapat maluwalhati, ikaw lamang ipipilis namin. Kaya ano man ang gawin namin, ano man ang hawakan namin sa buhay na ito, palaging maganda ito. Dahil ikaw ang pinipilis namin, dahil ikaw ang totoong Diyos. Aming Ama, maraming salamat po sa pagkakataong ito. At maraming salamat, aming Diyos, na sinamahan po ang simbahan ng City Church. Nawa itataguyod mo ito kasama ng pastor. Bibigyan mo ng direksyon. At aming isa, Ama, na ang simbahan ito ay isang magiging malaking puwersa dito sa lugar na ito at sa mga karating bayan ng lugar na ito. Salamat po, hindi ko kami mahihiya. Sa Ebanghelyo, hindi kami mahihiya, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos. Ikaw ang tatayuan namin simula ngayon. Maraming salamat po. Ito ang aming samang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po.
Thank you.